Kapag naririnig ng karamihan ang Strait of Hormuz, isang bagay agad ang pumapasok sa isip, langis, 20%, 20% ng langis sa buong mundo ang dumadaan sa makitid na bahagi ng dagat na ito. Pero may isang bagay na halos di natin alam. Ayon sa Chatham House, isa sa pinakakilalang geopolitical think tank sa mundo, mahigit 70% ng lahat ng food imports ng ECI ay dumadaan sa Strait of Hormuz. 6 na bansa ang direktang apektado: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Ethiopia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, pinagsama-sama, 85% ng lahat ng pagkain na kinakain ng mga bansang ito ay imported. Para sa cereals at grains, tumataas pa ito sa mahigit 70%, mga bansang disyerto ang mga ito. Umaabot sa 50 degree ang temperatura tuwing tag-init. Ang karaniwang ulan kada taon ay mas mababa sa 100 mm, ibig sabihin, halos imposible ang malakihang pagsasaka. Kaya inaangkat nila halos lahat ng pagkain na kanilang kinakain, at paano ito dumarating sa pamamagitan ng barko, at dumadaan ang mga barkong iyon sa parehong ruta na dinadaanan ng langis, ang Strait of Hormuz, ngayon. Dito na nagiging maseryoso ang sitwasyon. May mga emergency food reserves ang mga bansang Gulf. Ayon sa United Arab Emirates, ang kanilang strategic stockpiles ay maaaring tumagal ng 4 hanggang 6 na buwan. Ang Qatar ay nagtayo pa ng food security terminal na may 51 climate-controlled silos. Ang United Arab Emirates naman ay sadyang nagtayo ng grain silos sa Fujairah, na nasa labas ng Strait of Hormuz, dahil matagal nang nagbabanta ang Iran na isasara ang daanan na ito, ibig sabihin, pinaghandaan na nila ito. Pero malinaw ang babala ng Chatham House, ang mga reserbang ito ay tatagal lamang ng ilang buwan. Pagkatapos nito, magsisimula ang pagtaas ng presyo at kakulangan ng pagkain sa merkado. Samantala, bumaba na ng mahigit 70% ang shipping traffic sa strait mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28, halos 200 barko ang nakahinto sa dagat at naghihintay. Maraming malalaking shipping companies ang tumigil muna sa pagtanggap ng bookings papuntang Middle East. Para sa Kuwait, Bahrain, at Qatar, halos wala silang alternatibong ruta. Ang kanilang mga pantalan ay nasa loob mismo ng Gulf, kaya halos lahat ng food shipments ay kailangang dumaan sa Hormuz. Hindi nila kayang magre-route gaya ng bahagyang nagagawa ng Saudi Arabia at United Arab Emirates. At may isa pang bagay na halos walang nagbabalita. Hindi lang pagkain ang dumadaan sa Strait of Hormuz, dumaan din dito ang mga sangkap para makapagpatubo ng pagkain. Mahigit 30% ng urea ng mundo, ang pinakagamit na pataba sa agrikultura, ay in-export mula sa mga bansang Gulf sa pamamagitan ng rutang ito. Noong March 2, umaas ng 14% ang presyo ng urea sa loob lamang ng isang araw. Kapag tumataas ang presyo ng pataba, tumataas ang presyo ng mais, tumataas ang presyo ng trigo, at tumataas ang presyo ng halos lahat ng produktong pagkain na gumagamit ng mga pananim na ito. Hindi lang ito problema ng Gulf. Problema ito ng buong mundo. Halos lahat ng bansa na nagtatanim ng pagkain ay gumagamit ng fertilizer, kayang tiisin ng mga tao ang mataas na presyo ng gasolina. Pero hindi nila kayang tiisin ang walang laman na grocery stores, kakulangan ng pagkain. Ang kakulangan sa enerhiya ay nagdudulot ng problema sa ekonomiya. Pero ang kakulangan sa pagkain ay nagdudulot ng panik. Maaaring ang mga misile ang nakukuha ang atensyon ng mundo ngayon. Pero sa totoo lang, ang mga supply route ang magdedetermina kung paano babaguhin ng digmaang ito ang mundo. Ang Strait of Hormuz ay hindi lang daanan ng langis, isa itong global artery ng pagkain at pataba, at sa kasalukuyan, halos 9 na araw na itong sarado. Habang tumatagal, unti-unting nauubos ang oras ng mga food reserves. Ang mga tensyon sa pagitan ng United States at Iran ay nagdulot ng mga banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkagambala sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa mga sumusunod na aspeto, pagtaas ng presyo ng langis. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis na maaaring magdulot ng
Pagtaas ng gastos sa transportasyon, produksyon, at pagkonsumo, pagkagambala sa supply ng enerhiya. Ang Strait of Hormuz ay isang kritikal na ruta para sa supply ng langis sa mundo. At ang pagsasara nito ay maaaring magdulot ng pagkagambala sa supply ng enerhiya sa mga bansa na umaasa sa langis mula sa Persian Gulf. Epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng pagtaas ng gastos sa transportasyon at pagkonsumo na maaaring magdulot ng pagbagal ng pandaigdigang ekonomiya. Mga posibleng solusyon sa mga tensyon sa pagitan ng United States at Iran, diplomatiko na usap. Ang United States at Iran ay maaaring mag-usap upang malutas ang mga tensyon at magkaroon ng isang kasunduan na nagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, pandaigdigang. Kooperasyon. Ang pandaigdigang komunidad ay maaaring magtulungan upang malutas ang mga tensyon sa pagitan ng United States at Iran at magkaroon ng isang kasunduan na nagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Alternatibong ruta. Ang mga bansa ay maaaring maghanap ng alternatibong ruta para sa supply ng langis, tulad ng paggamit ng mga pipeline o iba pang mga daanan ng tubig, ganoon pa man. Ang mga solusyon na ito ay nangangailangan ng kooperasyon at pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon at sa pandaigdigang komunidad.